Pilipinas, una sa ating mga balita, magtataas ng singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Abril. Ayon sa Meralco, tataas ng 53 centavos per kilowatt ang singil o katumbas ng 107 pesos dagdag sa karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Bunsod umano ng taas singil ang mataas na generation charge dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar, gayon din ang pressure ng liquefied natural gas sa tensyon sa Middle East. Pero batay sa direktiba ng Energy Regulatory Commission, hindi uutay-utayin ang taas singil dahil hindi ito lumampas sa piso. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, kasalukuyan tayong may binabantayang bagyo sa labas ng ating PAR at hindi pa ito nakakaapekto sa ating bansa. Kagabi, mas lumakas ito at naging tropical storm category na may international name na Sinlaku. Huli itong namataan sa layong 2,725 kilometers east of northeastern Mindanao, malapit sa gitna. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at bugso na nasa 80 kilometers per hour. Mabagal din itong kumikilos pakanluran at wala pang magiging epekto sa ating bansa. Samantala, ridge of high pressure area pa rin ang nakakaapekto sa bansa, partikular sa northern at central Luzon na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon na may tsansa naman ng isolated rains sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, para sa ating heat index ngayong araw, asahan ang aabot sa 38 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman sa Dumangas, Iloilo, Katarman sa Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at sa Cotabato City sa Maguindanao na aabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Usapang trivia naman tayo, karaniwan na nating nakikita sa mga taong nagdiriwang o kahit excited ay ang pagtatama ng kanilang mga palad. Ito ang tinatawag na pag-aapir o high five na halos sa lahat ay pamilyar at ginagawa. Pero alam na this, saan nga ba nagsimula ang pag-apir o ang high five? Ang pag-aapir o high five ay unang naidokumentong ginawa ng tao noong 1977. Nagsimula ito sa dalawang manlalaro ng baseball na si Dusty Baker at Glenn Burke mula sa Los Angeles Dodgers. Nang makapag-home run si Baker, sa labis nitong tuwa ay itinaas ito ang kanyang kamay na sinalubong naman ni Burke. Dito na nagsimula ang modernong high five o apir sa Tagalog. Bagamat may ilan pang pinaniniwala ang pinagmulan nito, ang kwento ng baseball ang isa sa kilala at tinanggap ng marami. Sa kabuuan, nagsisilbi pa rin paraan ng pagdiriwang, pagpapakita ng suporta at pagbati sa kaibigan ang kilos na pag-apir. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Usapang sining at kalusugan na tunghayan ng pakikiisa ni Angelica Cosme sa isinagawang Creative Wellness Event sa Makati tungkol sa HPV at cervical cancer awareness sa The Better News Report na ito. Advocacy and creativity in one. Nagsama-sama ang ilang social media influencers sa Because She Can, isang creative wellness experience kung saan sumentro rin ang usapin sa HPV at cervical cancer awareness. Women empowerment, self-care at preventive health. Diyan sumentro ang talakayan sa isang creative wellness event na isinagawa sa Makati City, kung saan dumalo ang mga kababaihan mula sa iba't ibang larangan, gaya ng mga online content creator at women in media. Kasabay ng mga inilatag na goals sa buhay, syempre number 1 para hashtag Because You Can o matupad ang mga ito'y manatiling healthy. At pag-usaping kalusugan, ika nga nila, prevention is better than cure. Tulad sa human papilloma virus o HPV-related disease gaya ng cervical cancer, ang isa sa mga pangunahing hakbang upang maiwasan o mapababa ang tsansa na tamaan ito'y pagkakaroon ng sapat na kaalaman, regular check-up, early cancer screening, gayon din sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Pinipili ang HPV or the human papilloma virus, particularly the high-risk type. Aside from the doing exercise, healthy diet, lifestyle na good, would be vaccination.
Batay sa Department of Health, higit 8,000 kababaihan ang naitalang tinamaan ng cervical cancer noong 2022. Samantala, isa nga rin sa mga highlight ng Because She Can ay ang mug-making session na nagsilbing paalala na tulad ng clay, ang sarili ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga, patuloy na hinuhubog at pinagtitibay. Clay replies to your touch. Diba? When you pinch it, when you pull it, whatever you do to it, it actually mirrors you. This was a really empowering activity that reminded me that we are in charge of our health, of our future, and it's not something that we have to tackle with fear. And I made a list, a mental list of things that I need to do na parang, okay, I gotta get this checked. It's really important for me to empower women through my content and especially to promote holistic wellness, so health in mind, body, and spirit. That's honestly what I'm all about online, so this is very aligned with my goals. Para sa dagdag kaalaman tungkol sa HPV at cervical cancer prevention, maaari ring bisitahin ang website ng Guard Against HPV, isang advocacy campaign ng global pharmaceutical company na MSD Philippines. Because she can! Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos gamitin sa isinagawang salubong ritual noong linggo ng pagkabuhay, inihayag ng Animal Kingdom Foundation na nasawi ang kalapati na itinali ng pabuka ang kanyang pakpak. At sa kabila ng paumanhin ng simbahan, nanawagan pa rin ng grupo na itigil ang ganitong tradisyon at tunay na ipakita ang diwa na isinasabuhay ng Holy Week, maging para sa mga hayop. Ang mga detalye sa report, nagbabalik si Angelica Cosme. Inihayag ng Animal Kingdom Foundation na pagkasawi umano ng kalapating itinali at ginamit sa salubong ritual sa isang simbahan sa Malabon City noong linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Sa isang payag, muling binigyan din ng Animal Welfare Group na isang uri ng paghihirap at torture sa naturang ibon ang ginawa ng simbahan at hindi isang paraan upang kilalanin ang diwa ng selebrasyon. Anila bagamat kinikilala nila naging payag ng simbahan bilang isang regrettable akong ginawa sa ibon, ay kinwestiyon pa rin ito ang bahagi ng payag kung saan papakola naman daw umano kalaunan ang ginamit na ibon. Ayon kasi sa foundation ay tila mayroon pa rin intensyon na ipagpatuloy ang nasabing tradisyon. Dagdag nito na kahit pakawalan ay hindi na nito may babalik ang stress o ang posibleng karahasan laban sa hayop, kaya ang kanilang panawagan ay itigil ang paggamit sa mga live animal sa mga religious tradition na mapangani para sa bawat hayop. Samantala, nagpayag na rin ang pamuna ng simbahan na ititigil na ang nasabing aktibidad sa mga susunod na pagdiriwang at itiyaking isasagawang ritual na may paggalang sa kalikasan at may buhay. Matatandang binantikos online ang video ng The Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception sa Malabon City kung saan makikita ang paglipad ng lobo na may nakataling puting kalapati para maalis ang belo na nakatabing sa imahe ni Birheng Maria. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo pa rin ng basketball, kasunod ng kanilang silver finish sa Asia Cup ngayon naman, nakatuon na ang pansin ng Gilas Pilipinas Women 3x3 team sa World Cup qualifiers. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Matapos ang kanilang silver medal finish sa FIBA 3x3 Asia Cup, sasabak naman ang Gilas Pilipinas 3x3 women's team sa susunod na hamon sa FIBA 3x3 World Cup quarterfinals na gaganapin ngayong weekend sa Singapore. Bubuuin ang koponan niya na Ifril Bernardino, Mika Cacho, Casey De La Cruz at Tantoy Ferrer. Makakarap ng Pilipinas ang host ng Singapore at Brazil sa pool stage kung saan kinakailangan nilang matapos sa top 2 upang makausad sa semifinals. Samantala, binubuo naman ng Hungary, Lithuania at Egypt ang kabilang grupo. Kailangan makapasok ang bansa sa top 3 overall upang masalyuhan ang pwesto sa FIBA 3x3 World Cup kung saan huling lumuhok ang Pilipinas sa Women's Division noong 2018. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng K-pop, trending topic online ang pagsisimula ng world tour ng global sensation na BTS. At kabilang sa mga libu-libong dumalo sa first show ng Bangtan Boys ay ang tatlong Pinay celebrities. Ang fangirl moment na Megan Yang, RC Munoz at Shaira Diaz sa report ni Showbiz Angel. Kasabay ng buhos ng ulan ang buhos ng suporta ng armies na dumalo sa kick-off ng BTS World Tour sa Goyang, South Korea. Kabilang sa libo-libong fans na present at naki-swim sa concert ng tinaguriang biggest K-pop group in the world ay si Miss World 2013 Megan Yang. Rain or shine, all smiles ang actress beauty queen na muling nasilaya ng OT7. Kung matatandaan, isa rin si Megan sa mga maswerteng army na nakapanood ng comeback concert ng Bangtan sa historic Gwanghwamun Square noon lang nakaraang buwan. Gaya ni Megan, may soundcheck pass din si Shaira Diaz na kasamang nanood ang kanyang mister na si E.A. Guzman. Singa ng actress TV host nang makita ang bias na si Jungkook, sobrang gwapo. At ang di rin papahuli, ang isa pang certified army na si RC Munoz. Sa pagbabakasyon ng aktres sa Korea ay kasama rin ito ang kanyang mommy. Bukod naman sa mga kanta mula sa kalalabas lang na arirang album, kabilang din sa setlist ng show kagabi ang hit songs na Dynamite, Butter, Fake Love at Microcosmos. Magpapatuloy ang 3-day show ng BTS sa Goyang sa weekend. Habang March next year, dadalhin ng grupo sa Pinas ang kanilang world tour. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.